Simula ngayong buwan ay swelduhan na po ang mga driver at konduktor ng bus. Pero sa ngayon, dalawa pa lang daw sa mga bus company sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon ang nagpapatupad ng fixed wage. Saksi si Steve Dailisan. Pagod at puyat sa kumulang 18 oras kada araw na pagpasada at madalas kailangan makapagsakay ng maraming pasahero para makakota ng kita. Isang dekada na ro ganyan ang buhay ni William Senina, dating konduktor at ngayon bus driver. Umaasa siyang matutugunan na ang problema dahil ngayong araw na epektibo ang utos ng Labor Department na magkaroon ng fixed o regular na sahod imbes na dekomisyon ng mga bus driver at konduktor. Gayunman, sabi ni William, hindi pa raw sumusunod ang kanyang operator. Sino ba ng mga ayaw na nasa minimum na, saka hindi pa hirap masyado ang katawan, saka ang puyat, pagod, may iwasan. Nasa tamang oras ng biyahe. Basta tamang sweldo rin. Tamang sweldo rin, Katunayan sa 158 bus company sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon, 2 kumpanya pa lang daw ang may maayos na programa alinsunod sa fixed wage. Sinadya kanina ng composite team ng DOLE, LTFRB at MMDA ang garahe ni William. At ayon sa kumpanya, pinaplansya pa lang daw nila kung paano ipatutupad ang fixed salary. Ang problema po namin, hindi namin makukomply yung gano'n na 8 hours. Kasi kulang nga kami sa driver. Kasi magkakaroon talaga ng overtime ng driver. Lalampas naman po doon sa 12 hours, lalampas naman po doon pag may traffic ang isang bus. Ang unang dapat gagawin mo dyan is meeting na yung mga tao para pag-usapan nyo mamaya. At lahat nyo doon kung ano ang ma-offer mo sa kanila na ito yung bagong batas, so dapat mayroong fixed salary, tapos yung sobra doon, yung deform of incentive, Bibigyan lamang na hanggang 5 araw mga na-inspeksyong bus company para sila'y makasunod sa ipinatutupad na standard fixed salary para sa kanilang mga bus driver at konduktor. Dahil kung hindi, posible raw silang maharap sa suspensyon hanggang sa tuluyang kanselasyon ng prangkisa. Ang regular na sahod hindi raw dapat bumaba sa minimum wage para sa 8 oras na pagtatrabaho. Kundi maiiwasan, maaari naman daw sila mag-overtime ng hanggang 4 na oras lang na may kalakip na mas mataas na bayad. Sir, kung ito hindi nasunod ng mga bus company, They are in violation of the minimum wage law. Ibig sabihin yan, mababayaran natin sila. magkakaroon na rin ng mga bus driver at konduktor ng 13th month pay at leave credits. Layo ng kautusan na maiwasan ng mga aksidente kinasasangkutan ng mga bus na isinisisi ng ilang eksperto sa matagal na pamamasada ng mga driver para makakota sa kita. Na makikita natin to sa mga CCTVs at mga report ng ating mga field personnel. And at the same time, makikita din natin to sa MARAS, yung sa Metro Manila Accident Report Analysis System natin. Titingnan natin kung bababa yung accident rate involving buses. Ang mga kumpanyang mapapasok ang prangkisa sa 2013, meron daw hanggang Setyembre para makakuha ng Certificate of Compliance mula sa DOLE. Ako, si Steve Dailisan, ang inyong saksi. Sa sports saksi, nagpe-fiesta ngayon ang mga taga-Espanya matapos magkampiyon sa Euro 2012. Nilampaso po nilang Italia sa score na 4-0. Narito ang report. Pansamantalang kinalimutan ng mga taga-Espanya ang kanilang kinakaharap na financial crisis para ipagdiwang ang tagumpay ng kanilang national squad na La Roja. Sa finals ng Euro 2012 Football Championship sa Ukraine laban sa Italy, gumawa ng 4 na goal ang Spanish squad para lampasuhin ang koponan ng Italia na di man lang nakagawa ng kahit isang goal. Dahil dito umukit ng kasaysayan ng Spain bilang back-to-back European champion matapos nilang talunin ang Germany sa Euro 2008 finals at ang The Netherlands sa 2010 World Cup. Isang hero's welcome ang naghihintay sa Spanish squad sa kanilang pagbabalik Espanya ngayong araw dala ang Euro 2012 trophy. Para sa saksi, Adjerieta, nag-uulat. At kaugnay pa rin po sa Chief Justice selection process, pinulsuhan ng GMA News ang ilan nating kababayan. Ano nga ba ang hinahanap na katangian ng taong bayan sa susunod na punong maestrado? Alamin po sa report ng saksing si Trisha Zafra. Wala akong kasalanan, wala akong ginawang katiwalian, at ako ay hindi nagnakaw sa gobyerno. I vote to hold the Chief Justice of the Supreme Court, Renato C. Corona, guilty as charged
Sa pagtatapos ng kauna-unahang full-blown impeachment trial sa Pilipinas na humantong sa makasaysayang pagpapatalsik sa pwesto kay Renato Corona bilang punong maestrado ng Korte Suprema, ang bansa inaabangan kung sino ang papalit sa kanya. Katunayan, pumayag na ang Judicial and Bar Council o JBC na ipalabas sa telebisyon at iba pang media ang public interview sa mga nominado. Pero kung taong bayan ang mamimili, ano kaya ang hinahanap nila sa susunod na leader ng ating hudikatura? Number one, release integrity. Kailangan yung tapat, tsaka matalino, walang pandaraya. Heart for service. Siguro yun yung hinahanap natin. Siyempre yung transparency din. Dapat wala siyang political agenda. Pangalawa siguro I think na quality niya, makakaya niyang yung buhay niya. Mabulatlat tulad ng ginawa nila kay Corona. Siguro tingnan din, hindi lang yung academic record or hindi lang yung professional record, but also yung character ng magiging next na Chief Justice. Pero paano ba sinusukat ang karakter ng isang taong posibleng umupong punong maestrado ng kataas-taasang hukuman? Pati dyan, may sagot ang ilan nating kababayan. I-measure siya sa pamamagitan ng long-term personal history ng taong yon sa paninilbihan niya sa legal profession, paninilbihan niya kahit bago pa siya naging napunta sa legal profession. Sa itinakdang pamantayan ng JBC, bukod sa dapat ay natural-born Filipino citizen, di bababa sa 40 ang edad at may 15 taon nang nasa legal practice. Kailangan ding may subok ng kakayahan, integridad, katapatan at kasarinlan sa pagdedesisyon ang magiging isang miyembro ng hudikatura. Pero kahit anong busisi raw sa pagpili, kung lilimutin ang mga aral na iniwan ng nagdaang impeachment, bababaliwala rin daw. Doon muna magsimula sa declaration of silence. So siguro i-revise muna yung batas tungkol doon para maklaro na kung ano ba dapat yung limitation ng salin at coverage talaga. Sana maingat na sa pagpili sa susunod kasi parang sayang yung oras na inilaan para doon sa impeachment trial. Sana marami nang nagawa kaysa nagkaroon pa ng trial na ganun, all that effort, all that pain. Trisha Zafra ang inyong saksi. At narito naman po ang mabilis na sulyap sa iba pang mga balita. Nababahala ang Department of Justice sa pagpatay sa isa sa mga tauhan ni Maguindanao Governor Esmael Toto Mangudadatu. Posibleng testigo sana sa Maguindanao Massacre case si Said Salik na pinaslang sa Sultan Kudarat nitong Sabado. Ipinag-utos na rin ni Justice Secretary Laila De Lima ang mas maigting na pagtugis sa mga at-large pang suspects sa Maguindanao Massacre. Kailangan talaga i-intensify, i-step up yung manhunt operations nung mga at-large pa can always terrorize the community, especially na mukhang meron pa rin silang resources. Ligtas na ang Filipino aid worker at 3 pa niyang kasamahan sa Norwegian Refugee Council na dinukot sa Kenya nitong Biyernes. Ayon po sa Department of Foreign Affairs, dinala na sa Nairobi ang Pilipinong si Glenn Costes, kung saan siya isasailalim sa debriefing at medical check-up. Ayon naman sa tagapagsalita ng Kenyan Army, nasa mabuting lagay daw ang 3 na kasamahan pa ni Costes. Bagamat ang isa sa kanila ay may tama ng bala sa binti. Patuloy naman ang pagbuti ng lagay ni Comedy King Dolphy. Ayon sa pamilya, tumutugon ang hari ng komedya kapag kinakausap, bagamat hindi pa rin makapagsalita. Pero mababa pa rin daw ang platelet level ni Dolphy. Muli rin siyang sumailalim sa blood transfusion at dialysis sa Makati Medical Center. Nag-rollback naman ng presyo ng LPG ang ilang kumpanya, 5 piso at 50 sentimo kada kilo o mahigit 60 piso kada regular na tangke ang bawas presyo ng Petron, Total, Shell at Isla Gas. Bulsa daw ito ng pagbaba ng contract price ng LPG sa world market. Saksihan, mamaya. Binatilyo na ipit ang kamay habang naglilinis ng makina sa isang panaderya sa Antipolo. Queen Sofia ng Spain nasa Pilipinas para kamustahin ang mga proyektong pinondohan ng kanilang bansa. At mga may kapansanan sa pagdinig, alamin kung paano magsayaw. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi!